Speaker Martin Romualdez na may tiwala pa rin siya sa pamilya Duterte. Kasunod dyan ang kanyang pagpuri sa hindi na paghingi ng confidential funds para sa susunod na taon. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ni Vice President Sara Duterte. Ay, bati na sila. Ito, tinan mo ha. Si Romualdez is trying to reach out and patch yung kanilang indifferences or i-patch yung kanilang love lost. Pag ito si Inday, pag ikaw Inday kinilig-kilig ka, humanda ka talaga araw-araw ka. Dumugo ng mga ilong namin kampi sa'yo. Kapag ikaw may mga picture video na naman kayong pangiti-ngiti ka tsaka kinikilig ka pa dyan sa paglalambing ni Romualdez sa'yo, lagot ka lahat ng mga maka-Inday dito pag ito si Inday nagkinilig-kilig siya dyan sa pagbabati nila ni Romualdez. So pinupuri niya ngayon si Inday sa kanyang pagbawi ng confidential funds. Na wag nang humingi ng confidential funds sa susunod na taon. I believe that's the right decision and we hail VP Sara's decision. Matatanda ang isinulong sa Kamara na alisan ng ganyang pondo ang mga ahensyang sibilyan tulad ng Office of the Vice President at DepEd, isyong binanggit sa pasaring ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara na sumagot naman ng isang resolusyon. Ngayong hindi na humihingi ng confidential funds sa mga ahensyang hawak ng bise, umaasa raw ang Speaker na bubuti na ang ugnayan nila. May tiwala pa rin daw siya sa mga Duterte. We will always work together. It's still a unity. We will always work towards resolving those different. May tiwala ka pero titindig tayo. Titindig ako. Laban sa mga kalaban. Sa totoo lang, for Speaker Martin Romualdez, the right thing to do talaga is to make peace with the Dutertes. Because if you will not make peace with the Dutertes, I am telling you that's the end of your career, sir. Oo, because alam kong nakikita mo nalintik yung pangbabash sa'yo. Alam ko na nakikita mo that you are now talagang hayag ng mga tao ng tawag sa'yo tambaluslos. Alam ko na nakita mo na sobrang nagalit talagang mga tao at ang lakas ng panawagan ng mga Pilipino ngayon na maglabas kayo ng COA report. Kaya kung ipagpapatuloy ni Martin Romualdez yung kanyang pagmamaasim sa mga Duterte, talaga naman, delikado siya. For the service of the Filipino people. Buo man ang unit team, ang PDP laban naman ni dating Pangulong Duterte, nilisan na rin ng iba pang miyembro tulad ng mag-asawang Richard at Lucy Torres Gomez na lumipat sa Partido Federal ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay na yun. Okay na yun, Richard. Taka Lucy Torres, okay na yun. Alam naman natin na balimbing kayo. Si Richard, napakabalimbing niyan. Nung si Erap siya. Tapos nung wala na si Erap, kay Gloria na siya. Tapos after ni Gloria, kay Pinoy na siya. Ngayon, naging Duterte siya. Ginagaya niya pa yung style na Duterte noon. Mayor siya ng ng Ormoc. Tapos ngayon, syempre, Marcos na siya. Katulad nga ng sinasabi ni PRD, kahit mag-isa siyang matira sa partido niya, wala siyang pakialam. Sabi nga ni PRD, lahat ng mga bulok kusang malalaglag yan. Malapit na ang 2025 at ako pa din ang chairman nitong partido na to. And alam nyo naman kung ano ang apelyido ko, Duterte ako. At marami po sa mga Duterte supporters ay hindi naging Duterte dahil kay Inday. Naging Duterte po sila dahil dun sa tatay. I am sure na magkakandara pa lahat ng mga politiko na wala pang mga partido na makisali dyan sa partido ni PRD. Hindi kayo kawalan, hindi po kayo kawalan. At hindi po kayo nagpanalo kay PRD actually. Ang nagpanalo po kay PRD yung mga vloggers. Opisyal na rin sumapi sa federal si Interior Secretary Benhur Abalos at mga kaanak ng politiko sa Mandaluyong. Mahigit 30 na ang nag-over the pakod sa partido ng Pangulo.
Noon pa naman yan. Ini-expect na yan. Expected na yan. Kaya lang hindi ba? Parang yung mismong partido ng Pangulo nagagalit na. Nahati na nga rin yung partido na yun dahil hindi nga daw sila nabigyan ng priority ng Pangulo. Di ba ang dami nang nagalit sa kanila dahil supposedly ang usapan kukunin sa partido yung mga pwesto sa gobyerno, pero hindi ba hindi? Kaya nagalit na sila nung nakaraan. Parang naiiba daw. Tapos ngayon, syempre normal yun na kung sino presidente, magsisilipatan lahat yan dun. Kasi nung kay PRD din, nung si PRD ang presidente, lahat naglipatan dyan sa partido ni PRD. Normal yun, that's normal. Pinalalabas na naman kasi nito ng media na iniiwanan na si PRD. Iniiwanan na siya ng mga ng mga kapartido niya. Huwag kayong mag-alala. Kasi ilan lang niyang kapartido niya. Yung mga botante ng Pilipinas, solid na solid pa rin kay PRD. Tandaan nyo 32 million ang bumoto kay Inday Sara. Pinagmamalaki nyo masyado yung 31 million Yung 32 million ni Inday Sara, baka nakakalimutan nyo, mas malaki yun sa 31 million. Ang vice-presidente naman may inamin bagaman hindi na nagdetalye. It is true that the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Yan. Tingnan mo ano pa sinasabi nila? Kasi Inday Sara daw humingi pa ng tulong sa tatay. Hindi. Magkaiba ang political opinions ng mag-ama na yan. Pero again, sabi nga nila na ang anak ay pwedeng makalimot sa magulang. Pero ang magulang hindi yan tatalikod sa anak. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, Inday Sara, ipagtatanggol ka ni PRRD. Sa ayaw at sa gusto mo. Kahit na kumampi ka sa iba, ipagtatanggol ka pa rin ng anak, ng tatay mo kasi anak ka niya. Tama, di ba? Ganun naman ang kasabihan maaring kayang talikuran ng anak ang isang magulang. Pero never tatalikuran ng magulang ang isang anak. So, umamin si Inday Sara na meron silang political issues sa kanilang pamilya. Siyempre, alam naman natin, si PRD bira ng bira. Si Pulong nasa Congress. Tapos si Inday katandem ni Marcos. So talaga namang watak-watak sila. Hindi nila alam kung ano ba itong bahay natin. Parang kasi kung mapapansin mo diyan sa House Resolution na ginawa ng Congress, pumirma din diyan si Pulong dahil ang hindi nga lang pumirma dadalawang congressman Si Gloria Arroyo at saka tsaka yung sino ba 'yon, yung taga Davao. So, ibig sabihin, congressman si Pulong, pumirma din si Pulong dyan. Hindi ba? Bakit? So, talagang magulo. But again, when push comes to shove, ika nga, magsasama-sama, isang pamilya yan. Pag binanata mo yung isa dyan, pucha, kakana lahat dyan. Pero maliit na pamilya lang ang mga Duterte. Kaya lang, maraming mga Pilipino ang nasa likod nila. Kaya humanda sila lahat.